Hindi alam ng lahat, Giannis lipat bakod next season. Ubod ng dami mga kapatid ang mga kupunan na gustong kumuha kay The Greek Freak. Meron na nga pong lumalabas na etong Dallas ni Luka ang pinakamangunguna sa 2025 na season. Pero hindi nga po ito magwo-work financially. Meron ding GM na nagsasabi na dito siya malamang nababagsak sa Miami noong 2021 pa. Pero ang mas realistic at matagal na nga rin pong inaabangan to ng lahat na dito sa Golden State ang may pinakamalaking tsansa para kay Giannis Antetokounmpo. Hindi rin papahuli ang New York Knicks. Kahit si NBA insider Brian Windhorst alam na hindi rin nga po nila papalagpasin ang mamang to. Napakaraming rumors nga po para dito kay The Greek Freak at meron nga pong malaking rason kung bakit lumalabas na nga po ang lahat ng to. Paano ba naman kasi mga kapatid, mas lalong lumalaki nga po ang tsansa na sa ibang team na siya magsisimula next year. Hindi po ito isang dumb trade rumors lang. Stone cold facts po ito. Pero gayunpaman ang kupunan na maaaring makakuha kay Giannis hindi pa nga po na-mention kahit isa. Nakita na nga rin po natin kung paano magbanta ang isang Giannis sa mismong kupunan nila. Kung ang ibang player katulad nga nitong si Lillard na ipapakita sa lahat kung gaano siya ka-loyal sa kanilang team. Kumbaga pakitang tao dahil nandito ka pa nga naman sa team nila naglalaro. Pero ibahin nyo nga po si Giannis. Ito nga po ang pinakasukdulan na sinabi niya. Hindi natatakot na baka iba pa ang gawin sa kanya ng Milwaukee. Talagang aalis nga daw siya kung merong pagkakataon dahil gusto niyang manalo ng maraming titulo. Simula nga po nito sandamakmak na dekalibreng manlalaro ang pinagkukuha ng Bucks. Isa nga po dyan si Drew Holiday at ngayon naman si Dame Time Lillard. Pero si Drew nawala na nga rin po sa kanila. Sa kadahilan na nga po nag-iisa na lang ang draft pick ng Milwaukee at sa 2031 pa nga po ito. Isa na nga lamang din po ang option nila kapag hindi pa rin nag-work ang roster na meron sila. Yan nga po ay i-trade na si Giannis. Meron pa nga pong 2 taong kontratang natitira kay Giannis next offseason. So meaning malaki pa rin ang value niya. Pwede nga pong makapag-rebuild ang Bucks sa mga batang player at mabawi rin ang mga draft picks na nawala sa kanila. At ang worst nga po para sa kanila ayaw ng bagong owner ng Milwaukee na magbayad ng malaking tax tapos mapupunta lang sa wala ang kupunan nila. Sino ba naman din gugustuhin Kaya mas pabor nga po na i-trade na lang. So ang gusto nga po ng Milwaukee maraming picks at batang manlalaro. Sino nga ba sa mga rumor na timang may pinakamaraming stock ng draft picks at may dekalibreng batang manlalaro? Isa nga lamang pong kupunan ang tinuturo dito. OKC ang may pinakamagandang batang manlalaro at picks na may hawak. Ito ang malamang sa malamang na mas pipiliin ng kahit sinong kupunan rin. Lalo na ang Milwaukee kapalit ni Giannis. At tiyak na mas gusto rin to ni Giannis dahil muntikan rin ang OKC. Nasa top 1 nga po sila last regular season pero kinapos lang at nadali sila ng Dallas sa second round. Samantala pinakahihintay ni Kawhi na trade lagot na. Blockbuster nga po ang nangyaring pag-trade kay Karl Anthony Towns kapalit ni Julius Randle mga kapatid. Bagamat panigurado nga pong masaya ang dalawang kupunan sa ginawa nila, malaki pa nga rin po ang tsansa na hindi magtatagal si Randle sa Minnesota. Medyo buwakaw ang galawan at medyo may pagkamakasarili o alahiro ang laruan. Hindi nga po mag-work yan lalo pat si Anthony Edwards ang number 1 option. Kaya kapag walang chemistry ang Clippers ni Kawhi ang nag-iisang team na nangangailangan ng physical na laruan ni Randle para maging competitive sa West. Makukuha ng Wolves si Jeremy Grant at 2031 first round pick. Babagsak naman sa Blazers sina Norman Powell, Derrick Jones Jr. 2025 second round pick, 2025 second round pick. At makukuha nga po ng Clippers si Julius Randle mula sa Wolves. Win-win situation to. Makukuha ng Wolves ang napaka-versatile na si Jeremy Grant. Samantalang mabibigyan rin ng star power ang Clippers. Kailangan nga po ni Kawhi ang physical na kakampi para medyo maibsan at makagawa ng space para mabawasan ang pagiging prone ni Kawhi sa injury, di ba?